Tara mga par, tuturuan ko kayo kung paano magparehistro ng motor. Dito nga pala ako nagparehistro sa LTO Parañaque, Olivares Plaza, San Isidro. Kaya naman taga Parañaque, shoutout sa inyo dyan. Pag nakapasok na kayo, diretso kayo dito sa emission insurance. Tapos ipapart nyo na yung motor nyo dito mga par. Diretso na kayo sa cashier. Window A mga para sa motor, window B naman para sa mga sasakyan. 8:15 na pala ako dito mga par, kaya ang haba na ng pila. Window A mga par sa motor, window B sa sasakyan. Ano pala yung number natin mga par? Number 62 tayo. Mababang hintayan to. Kaya kung pupunta kayo dito mga par, agahan nyo na lang para hindi hassle maghintay. Ito nga pala mga par yung waiting area nila. Hindi kayo maiinip kasi may electric pa na rin mga par. Yan, hihintay na lang namin mga par magsimula. Unang test nila mga par, checkin nila yung brake system ng motor natin. Brake light, saka yung mga ilaw natin. Checkin nila yan. Kailangan mga par, bago kayo pumunta, ayusin nyo na lahat kung ano yung sa motor nyo. Kasi talagang hindi nila ano yun kapag hindi gumagana yung brake light nyo. Iinto talaga nila yung mga par. Kaya bago pumunta mga par, ayusin na muna natin lahat. Para wala nang hassle sa atin. After ng brake test mga par, susunod naman nila yung sa smoke test. Sasalpak na nila yan. Tulad ng isang motor na to mga par, hindi siya nakapasa kasi wala siyang brake light. Kaya na-advise ko sa inyo mga par, bago kayo pumunta rito, i-check nyo na lahat ng ano yung kulang. Yung brake light, signal light, mahalaga yan mga par, pati yung headlight natin. Kailangan merong lahat ng ilaw yan mga par. Kasi pag wala yan, hindi na talaga itutuloy yan. Yan, waiting na lang sila pag napuno to, kiklear na nila. Kaso yung motor na to mga par, sayang yung pila niya talaga. Talagang hindi nila tinuloy yan mga par. Kaya kung pupunta kayo dito, make sure na okay na lahat. Para hindi naman hassle sa atin maghintay, di ba? Bago ako pumunta rito, nag-change oil na rin ako. Tapos pinalitan ko na rin spark plug ko para maganda yung bugad ng usok natin. Ni-make sure ko lang mga par para hindi ako bumagsak. Kasi sayang yung punta ko dito. Finally mga par, tayo na yung susunod. Gumastos nga pala ako sa insurance ko ng 750. 500 pesos naman para sa emission test. Sa mga ibang nakakwentuhan ko, nagpapalakad sila ng mga motor nila. Pero mga par, kayang-kaya natin magparehistro ng motor. Napaka-basic lang. Checkin mo lang muna lahat mga par bago ka magparehistro ng motor para walang aberya. Saka legit to mga par kasi sa LTO talaga tayo. Maganda na rin to para sa experience natin mga par. Pag nakapasa na kayo sa emission mga par, papuntahin na kayo sa inspector. Pipila lang din kayo. Hintayin nyo lang mga par na tawagin kayo. Tapos mga par, pagkatapos nun, papasukin na kayo sa loob para magbayad sa cashier. Pagkatapos niya mga par, hindi na pala nila i-stencil yung motor natin. Hindi katulad dati, ni-stencil pa nila. Maganda rin yan mga par para hindi na hassle sa atin. 250 pesos pala mga par ang releasing ng rehistro natin sa motor. Second hand ko lang pala itong nabiling motor ko. Kung pupunta kayo dito mga par, Xerox lang ng ORCR ang dadalhin nyo. Goods na yon. Ang total lahat ng binayaran ko is 1,500. Kung pupunta kayo sa LTO mga par, make sure na maglalaan talaga kayo ng isang araw. Lalo kung tanghali na kayo pupunta, syempre may mga gagawin pa kayo, di ba? Kailangan talaga natin iparehistro ang mga motor natin mga par para hindi ma-impound pagka nahuli tayo. Para safety na rin natin ito mga par. Huwag niyong kalimutan mga par mag-subscribe. Click niyo na rin yung notification bell para sa mga video pa natin mga darating. Pwede rin kayong mag-comment kung may mga tanong ay sasagutin natin yan mga par. Pag natapos na kayo dito sa emission, sa inspector, didiretso na kayo dito sa cashier para magbayad ng releasing. 250 mga par. Magdala kayo ng barya mga par. Salamat mga par. Sana may natutunan kayo. Sheesh!